Si Nery Naig Miranda, ang asawa ni parokya ni Edgar frontman Chito Miranda, ay isang pangalan na hindi na bago sa publiko. Kilala siya bilang wais na misis, isang simbolo ng pagiging masinop, magaling mag-manage ng negosyo at taglay ang natural na talino sa pagpapalago ng kanilang yaman. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, kamakailan ay naging sentro siya ng isang kontrobersya matapos ang pagkakasangkot sa isang kasong estafa at paglabag sa Securities Regulation Code, SRC. Kaya naman, ang tanong na gaano kaya kayaman si Nery Miranda ay naging usap-usapan sa media at sa mga social media platforms. Sa edad na 39, siya'y ipinanganak noong Setyembre 7, 1985 at lumaki sa Baguio City. Si Nery ay hindi lamang isang public figure kundi isang matagumpay rin na negosyante. Kasama ang kanyang asawa na si Chito Miranda, naging isang malaking pangalan siya sa industriya ng negosyo at entertainment. Hindi na rin lingid sa kaalaman ng marami ang kanilang mga tagumpay, kung saan hindi lamang isa, kundi maraming negosyo ang nagpapalago sa kanilang yaman. Bilang isang mahusay na manager ng kanilang mga negosyo at ari-arian, hindi na nakapagtataka na napakaganda ng kanilang bahay, may magagarang sasakyan at ilang rest house pa. Ang kanyang mga tagumpay ay patuloy na sumasalamin sa kanyang masigasig na pamamahala at pagninegosyo at walang duda na isa siya sa mga hinahangaang negosyante sa bansa. Isa sa pinakakilalang negosyo ni Nery ay ang Nery's Gimet Toyo, isang kumpanya na nagpapalawak ng kanyang brand. Hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos at Canada. Ang Nery's Gimet Toyo ay kilala sa kanilang mga dekalidad na produkto tulad ng pinatuyong isda sa olive oil, gourmet crab paste at suka na may fermented version. Ang mga produktong ito ay nagsimula sa isang maliit na puhunan na 300 piso lamang, ngunit dahil sa sipag, tiyaga at tamang diskarte, ito ay naging isang matagumpay na negosyo na ngayon ay may malawak na market. Hindi lang sa food industry na mamayagpag si Nery. Isa rin siyang co-owner ng mga restaurant tulad ng JS Filipino Cuisine, isang kilalang restaurant na nag-aalok ng mga paboritong Filipino dishes, at Jeju Samyupsal, isang Korean restaurant na matatagpuan sa Cebu at tanyag sa kanilang all-you-can-eat samgyupsal. Bukod sa mga Filipino at Korean na negosyo, si Nery ay co-owner din ng Amare La Cucina, isang Italian-inspired restaurant na nag-aalok ng masasarap at authentic na pasta at pizza. Hindi lang rin Filipino, Korean at Italian ang kanyang mga negosyo sa pagkain. Kamakailan lamang ay nagbukas din siya ng branch ng Lime and Basil, isang Thai restaurant sa Baguio na nag-aalok ng mga masarap at authentic na Thai dishes na tiyak ay magugustuhan ng mga lokal at turista sa lugar. Ang mga negosyong ito ay patunay ng kanyang kahusayan sa pagpapalawak ng kanyang brand at sa pag-unawa ng mga pangangailangan ng merkado sa iba't ibang uri ng cuisine. Bukod sa mga negosyo sa pagkain, meron din siyang Wise Home Incorporated, isang cleaning products brand na nagsimula sa isang sponge at ngayon ay nag-aalok ng dishwashing liquid at iba pang produkto. Sa tulong ng kanyang galing sa pagnenegosyo, nakapag-expand si Nery at nakakuha ng mga distributor at reseller mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang brand na ito ay patuloy na lumalaki at nagsisilbing isang patunay ng kanyang pag-iisip ng malalaking oportunidad at tamang timing sa negosyo. Kaya't habang si Nery Miranda ay may mga negosyong patuloy na nagtatagumpay, hindi rin ito nakaligtas sa pagkasangkot sa kontrobersya. Kamakailan, naging sentro siya ng isang issue ng estafa at paglabag sa Securities Regulation Code, SRC. Ang kontrobersyang ito ay nagdulot ng maraming katanungan at tila nagbigay ng bagong pananaw sa publiko tungkol sa kanyang mga negosyo at imahe bilang isang wais na misis. Makikita natin sa mga susunod na bahagi kung paano siya nahulog sa mga usapin ng estafa at kung paano nagkaroon ng epekto ang mga pangyayaring ito sa kanyang buhay at sa kanyang mga negosyo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang suporta ng kanyang pamilya at patuloy niyang ipinaglalaban ang kanyang integridad bilang isang negosyante at public figure. Ayon kay Nery, ang dating may-ari ng Valo Valle
na isang kilalang brand ng cleaning products, ay nakipag-ugnayan rin sa kanya tungkol sa pagkuha ng kumpanya dahil siya ay lumipat na sa US. Sa ngayon, may ilang distributor at reseller na si Neri mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na nagpapakita ng tagumpay ng kanyang mga negosyo. Bukod pa rito, isa sa kanyang mga yaman ay ang Hillside House na matatagpuan sa Baguio City at bukas sa publiko bilang isang rest house. Ang Hillside House ay may 2 kwarto, kusina at mga gamit na tulad ng microwave at refrigerator. Mayroon din itong outdoor dining space at work area. Ayon kay Neri, hindi magsisisi ang mga renters sa lugar na ito dahil sa mga amenities tulad ng air conditioning at wifi. Ang rest house na ito ay isang ideal na lugar para mag-relax at mag-bonding kasama ang pamilya o kaibigan, kaya tamang-tama ito para sa mga gustong magtampisaw sa malamig na klima ng Baguio. Bukod sa pagiging isang perpektong getaway, itinuturing din ni Neri ang Hillside House bilang isang strategic na investment na nagsisilbing extension ng kanyang negosyo. Isa pa sa mga lugar na tinatawag ni Neri bilang kanyang espesyal na property ay ang Neri's Cottage. Ilang taon na ang nakalipas nang binili niya ang cottage na ito at ginamit bilang workspace para sa kanyang dried fish business. Dito din niya ipinagdiwang ang kanyang baby shower noong 2016, pati na rin ang kanilang wedding proposal. Ang Neri's Cottage ay hindi lang isang personal na espasyo para kay Neri, kundi nagsisilbing simbolo ng kanyang hard work at dedikasyon. Ang cottage ay naging inspirasyon sa mga taong nais magtayo ng negosyo mula sa maliit na puhunan tulad ng ginawa ni Neri sa kanyang dried fish business. Samantalang ang Neri's Cottage ay patunay ng kanyang pagyaman mula sa kanyang negosyo, naglalarawan din ito ng kanyang personal na style at mga importanteng milestones sa buhay mula sa mga special family moments hanggang sa mga business ventures na nagsimula sa simpleng ideya. Hindi lang sa negosyo sa pagkain at rest houses pumasok si Neri, kundi pati na rin sa industriya ng salon. Ang Extraordinary Salon ay matatagpuan sa isang mall sa Tagaytay at may branch din sa Cebu. Hindi lang mga gupit ang inaalok ng salon, kundi pati na rin manicure, pedicure, threading at waxing. Ang Extraordinary Salon ay isang modernong salon na may komprehensibong serbisyo, kaya't tumatanggap ito ng mga kliyente na nais magpabago ng itsura, magpaganda o mag-relax. Si Neri ay nakatutok hindi lamang sa aesthetic side ng salon, kundi pati na rin sa kalidad ng serbisyo, kaya't ang bawat kliyente ay umuuwi ng satisfied at refreshed. Ang branch sa Cebu ay patuloy na nagpapalawak ng network ng Extraordinary Salon at nagiging mas kilala sa kanilang exceptional service at hospitality. Bukod pa rito, si Neri ay nagbenta ng iba't ibang mga produkto sa ilalim ng kanyang Very Neri brand. Kabilang dito ang mga sapin sa kama, damit pantulog, apron at mga accessories tulad ng headband at hair clips. Ang Very Neri line ay hindi lamang nakatutok sa fashion kundi pati na rin sa pagpapaganda ng araw-araw na pamumuhay dahil ang bawat produkto ay dinisenyo upang maging praktikal at stylish. Ang mga produkto ng Very Neri ay madaling mabibili online at nakatutok ito sa mga customer na nais ng dekalidad at maginhawang pamumuhay, kaya't nagiging popular ito sa mga mamimili. Ang Wais na Mrs. Production ay isa pang proyekto ni Neri, kung saan nagtayo siya ng sariling production team na tumutok sa mga brand shoots. Ipinakita niya sa kanyang mga vlogs ang ilang proyekto tulad ng coverage sa kanyang anak na si Miggy's 4th birthday celebration. Sa pamamagitan ng Wais na Mrs. Production, nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-collaborate sa iba't ibang brands at magsagawa ng mga creative shoots na may personal na touch. Ang production team ay nagbibigay ng mataas na kalidad na serbisyo na nakatuon sa bawat detalye, mula sa pre-production hanggang sa post-production. Ang team ay hindi lamang tumutok sa mga shoots, kundi pati na rin sa content creation na nakatulong sa pagpapalaganap ng mga produkto at serbisyo ng kanyang mga negosyo. Noong Disyembre 2022, inilunsad din ni Neri ang kanyang management agency na Wise Communications Incorporated. Ang ideya ng kumpanya ay nagmula kay Lorente Yugi, ang head ng ABS-CBN Entertainment Productions. Pinagsama ni Neri at ng kanyang team ang kanilang mga expertise sa entertainment at communications
upang lumikha ng isang agency na tutok sa branding, marketing at public relations. Isa sa kanilang unang proyekto ay isang cover para sa isang sikat na fast food chain na naging malaking tagumpay. Ang Wise Communications Incorporated ay nakatuon sa pagbibigay ng personalized na serbisyo at strategic na mga kampanya, kaya't nakikita itong lumalaki at nagiging matagumpay sa industriya ng marketing at PR. Ang iba't ibang proyekto at negosyo na pinasok ni Neri ay nagpapatunay ng kanyang versatility at kakayahan na magtagumpay sa iba't ibang industriya. Hindi lang siya nakatutok sa isang aspeto ng negosyo, kundi patuloy siyang naghahanap ng mga oportunidad upang mapalago ang kanyang mga brand at makatulong sa iba pang negosyo na nais magtagumpay sa kanilang larangan. Literal na sobrang yaman na ni Neri Naig dahil sa dami ng kanyang sources of income at cash flow. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, siya ay nahulog sa isang kontrobersya na nagdulot ng epekto sa kanyang imahe bilang wais na misis. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang kontrobersyang kinasasangkutan ni Neri at kung paano ito nakakaapekto sa kanyang buhay at negosyo. Ano ang reaksyon ninyo? Please comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe.